Good morning guys. So yun, ngayon magre-review tayo. Reviewin lang natin tong motor na to, Motoposh Typhoon 150. No, hatid sa atin ni Motoposh. So tong motor na to, nabili ko to bali 2016 pa. Hindi ako nagkamali, 2016 ako. College pa ako. Tapos until now ginagamit ko pa rin siya. Ayun, pangharabas na lang. Pagka maulan ginagamit ko pa rin. Tingin ko sa ilang taon na, mga 8 taon ko na yata itong ginagamit. Napaka sulit nitong motor na to para sa akin, kahit na China made lang siya, sulit pa rin. Halos wala pa akong dito napalitan na yung natural lang na mag-wear and tear lang. Ayun, mga chain, sprocket, ayan. Tapos yung clutch lining, syempre sa 8 years kailangan mo na rin talaga palitan yan. So the rest ng performance nito okay siya, lalo sa long drive din. 2 beses ko na akyat ng Baguio to, pero walang problema. Kahit kargaan mo ng mabibigat, kaya kang dalhin dun. Kahit lang siya, sabihin mo China brand, pero kaya mapagsabayan sa 4 big brands natin sa motorcycle. Napakasulit na motor na to. Since sa may fuel consumption nito, tingin ko medyo matipid din siya eh. Hindi kagaya sa may rider siguro mas malakas ng konti. Di ko rin na-try yung actual nung sa rider kung anong fuel consumption. Sa fuel consumption niya guys, I think nasa 40 per liter yung consumption niya. Pero tingin ko mas tipid to. Tapos yung carb nito 27mm, yung stock parang TMX. Ayun. Ang sa may nito sa daily use, okay naman sa daily use. Kaya lang naging problema talaga nito sa akin, ang naging problema sa akin ito doon sa may paggamit ko, yung carb niya lagi dumudumi. Tas lagi may singaw sa manifold. Lagi doon nagkakaproblema. Kaya kapag sinisinok, yung pag binirit mo parang hinahagok siya, tapos kinakapos ng hangin. Ayun, doon na naging problema nito, sa may manifold, sa may carburetor. Pero the rest okay naman, smooth naman siya gamitin. Tapos napakatibay. Ewan ko lang din, depende sa gumagamit din siguro. Kasi ako, ang gawin ko dito, change oil lang eh. Change oil lang. Tapos pag nakaramdam na hindi na maganda yung hatak niya, tsaka nawawala na sa timing, tune up na kailangan doon. Pero hindi naman ako madalas nagpapa-tune up. Minsan ako lang din nag-tune up nito eh. DIY lang din. Basta alaga lang sa langis. Yan. Tingin ko naman kahit ibang kahit ibang China brand basta alagaan mo lang, tatagal naman yun. Ayun, ito pinapag-compare ko kasi sila nung motor ko na ngayon na Suzuki Gixxer 155 Fi. Yan, nabili ko nung nakaraan. So yun nga, napansin ko lang din doon sa Gixxer na motor ko, siya, malagitik. Kakakuha ko lang sa kasa, malagitik yung pinaka niya, head. Pero sa tingin ko, pag sa may mga tensioner, ganun talaga yung issue kahit sa ibang motor gaya ng Sniper. Ayun, nung nag-search ako ng sabi normal lang nga lang daw yung ganun. Kaya hindi ko naman din agad pinapansin. Mahirap din magkalikot ng ng di mo pa kabisado yung motor, kakalikutin mo agad. Lalo yun, first time ko lang din magkaroon ng motor na merong tensioner.
Doon ko lang din nalaman, ganun pala yun, medyo malagitik pag may mga tensioner. Kasi meron siyang ano chain. Hindi kagaya nitong Typhoon 150, naka push rod type siya. Ang mo nga lang sa push rod, siya sa vibration. Kumbaga pag nagbirit ka, prone siya sa vibration kasi push rod type siya unlike sa may timing chain, kahit na high speed yan, napaka smooth pa din. Kaya lang dito naman sa Typhoon 150, wala naman ako nagiging problema dito, bukod nga lang doon sa may carburetor. Lagi nagdudumi, pero natural din naman, lalo pagka sa mga maalikabok palagi na dadaan. Ayun lang. Tapos ayun, nung unang bili ko nitong Typhoon, nagano agad to overflow. Ayun nga, isang sign. Tapos nagpalit na rin ako ng mga jettings, pilot jet dito sa carb ko na ito ginagamit. Pero pang daily use, okay na okay to, sa halagang 45,000 lang. Sulit na kayo dito. Kaya na kayong dalhin sa malayo nito, kahit sabihin mo China brand lang. Ayun, isa pa pala naging issue ko dito, yung shock niya na ang lambot, sumasayad yung pinaka tapaludo sa dito sa likod, lalo pag may angkas. Ayun lang. Tapos yung sa may niya, front shock oil seal, nakapagpalit na rin ako dito kasi na tumagas na, natagasan na ako nun. Pero nitong taon lang din, ibig sabihin, isipin mo 8 years kung ka lang nagpalit na pero kaya ayun, sa taga masabi ko sulit yung motor na to. Para sa akin, sulit. Ewan ko lang din sa mga merong Typhoon 150 kung ano ba yung review nila sa motor na to. Pero yung mga major parts na talaga, wala pa ako napapalitan. Kahit na yung halongkat, yung overhauling nitong sa may makina niya, wala pa, hindi pa ako nakapag-overhauling. Kasi maganda pa yung performance naman ito Although sa tingin ko marami ng carbon yung marami ng carbon yung block nito, na dapat na rin i-patap overall. Kaya lang, wag na muna. Maganda pa naman manakbo baka pag pinag-top overall ko magka problema pa. Yan na lang muna natin. Tapos usok sa wala naman. Yung sa may mga valve seal issue, wala pa naman ako na Yung dati nagkaroon ng to, kaya lang hindi ko rin masabi baka sa langis lang na ginamit ko yun, malapot kasi. Pero ngayon naman wala. Bali, ang ginagamit ko lang is dito 20 W40 nung dati pa. Pero nagpapalit na ako, 10 W40 na yung ginagamit ko. Nakagamit din ako ng ng 20 W50. Ayun, nung nagbagyo kami, yun yung ginamit kong kasi nga para hindi mabilis uminit yung makina mo, lalo sa long ride. Smooth manakbo pag ganun tapos tahimik pa yung makina. Pero kung daily use ka lang naman, hindi ka na maglo-long ride siguro, okay na yun. 10 W40 mas maganda yun, mas smooth yun. Mararamdaman mo pa yung ng makina mo, yung hatak pagka medyo malabnaw yung langis mo. Tsaka tipid sa gas yun, kasi yung malapot matagal mag-response yun nabibigatan yung makina. Birit ka na pero di ka pa umaandar, hindi kagaya sa may pagmalabnaw.
Napaka-responsive ng makina mo. Ayun lang. Yun lang yung masasabi ko dito sa ano no, sa Typhoon. Napunta na tayo kung saan saan eh. Typhoon 150 worth of 45k. Napakasulit na. Yung sa may bearing naman nito sa may likod, ayun, nakapagpalit na ako kasi mag-ewang na siya eh. Itong taon lang din ako nagpalit nun. Yung sa harap niya hindi pa, stock pa din yan. Mga stock pa rin nakakabit. Kaya lang nasira na dito yung ano niya, fuel gauge. Sa tingin ko ano to eh, kaya nasira to dahil nag-overcharge yung regulator. Nasira yung regulator ko, bali hindi niya na-regulate yung power. Ngayon nasunog ngayon. Ayan, kaya naka-steady sa ano, sa full tank. Ngayon hindi ko pa napapayos eh, pero mas maganda to, palitan na talaga na isang set yung pinaka gauge panel kasama yung sa may ano odometer nya. Meron naman nabibili pan DL. Alam ko meron nabibili nito pan DL. DL 150. Yung kasi yung mga ano nito eh, look-alike na ano, rider clone ang tawagin nila. Less maintenance to, yung mga carb type na ganito. Kaya napakasarap gamitin. Linis ka lang, may maintenance mo dito, linis. Pag marumi na yung carb, linis. Hindi kagaya sa mga fuel injected, pagka nagka-problema, malaking gastos agad. Kaya yung sa isa kong motor, nag-observe pa ako kung paano ko madidiskartehan at tumagal ng ganun ano. Pero sa tingin ko tatagal naman kasi susukin naman yun eh. Hindi ko matetest kung ano ba pinagkaiba ng mga ibang brand sa mga 4 big brand natin na bike, na mga motorcycle brand. So sa ngayon yun lang muna guys, at maghahanap tayo ng bearing.